Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, at si General Henry ay tumungo sa mga katawan ng kanyang mga kasundaluhan. At ang mga ito ay pinaggigising niya. Nakikita ni General Henry na mga napinsala ang kanyang mga kasundaluhan. At sa ilang minuto na sumubok si General Henry na gisingin ang mga kasundaluhan ng lahing elf. Ang iba ay kanyang nagising at ang mga ito ay sobrang sakit ng mga katawan. Ngunit sa dami ng mga katawan ng kasundaluhan ng lahing elf, ay hindi niya nagawa lahat ay magising. Halos nasa 300 na bilang ng mga kasundaluhan ng lahing elf ang may mga malay na. At maya-maya, sa hindi kalayuan, nakakaramdam sila General Henry ng spiritual na lakas, na unti-unting papalapit kung nasaan sila ngayon. At si General Henry ay napabulong sa kanyang sarili. May malakas na spiritual ang papalapit ngayon sa amin. Huwag mo sabihin ang mga ito ang nagmula sa lahi ng mga barbarian. Delikado ito. Ang iba kong mga kasundaluhan ay wala peren malay. Hindi ko sila pwedeng iwanan. Sabi ni General Henry sa kanyang sarili. At sila Dax, Chester, Pinunong Benj at sila General Kai at General Brian ay medyo malapit na kung nasaan sila General Henry. At si Dax ay nagsalita at sinabi, sa tingin ko sa lugar na iyon bumagsak ang mga katawan ng mga kasundaluhan na lihim na umatake sa atin kanina. Nakakaramdam ako sa lugar na iyon na spiritual na lakas, sabi ni Dax. Nang marinig ito ni Pinunong Benj, siya ay nagsalita at sinabi, magmadali tayo. Ang mga kasundaluhan na bumagsak sa lugar na iyon ay may mga buhay pa. Baka makatakas ang mga ito, sabi ni Pinunong Benj. Nang marinig ito ni Chester, siya ay nagsalita at sinabi, saglit lang. Hindi tayo pwede basta-basta magpakita sa kanila. Alam naman natin ang kahusayan ng mga kasundaluhan na iyon sa lihim na pag-atake. Baka inaantay lang nila tayo magtungo kung nasaan sila. Alam ko nararamdaman din nila ang ating spiritual na lakas. Huwag tayo magpadalos-dalos, sabi ni Chester. Nang marinig ito ng lahat, si Pinunong Benj ay napaisip at siya ay nagsalita at sinabi, tama si Brother Chester. Baka tayo ay kanilang mabitag. Baka ang mga lapos-tanganan ng mga kasundaluhan na iyon ay aantay sa ating pagdating. General Kai at General Brian, tiyakin yung dalawa na walang panganib na nag-aabang sa atin, sabi ni Pinunong Benj. Nang marinig ito nila General Kai at General Brian, sila ay tumugon at sinabi, masusunod Haring Benj. At sila General Kai at General Brian ay mabilis na kumilos, ngunit ang pagkilos ng dalawa ay masyadong maingat. Samantala si General Henry ay nakahanda sa pwedeng mangyari. At ang mga spiritual na lakas na kanilang nararamdaman ay biglang tumigil. At si General Henry ay nagsabi, dalian nyo, gisingin nyo ang inyong mga kasamahan. Hanggat hindi pa sila nakarating dito, sabi ni General Henry. Nang marinig ito ng iilang mga kasundaluhan na bumalik na ang malay, agad silang kumilos at mabilis na tumungo sa kanilang mga kasamahan. At sila General Brian at General Kai ng lahing barbarian ay nakarating na sa lugar kung nasaan sila General Henry. Nakikita ng dalawa ang mga kasundaluhan ng lahing elf. At ang isang figure na nakasandal sa malaking puno. Ito si General Henry. At si General Brian ay bumulong sa mahinang boses kay General Kai. At ito ay nagsabi, General Kai, tama si Haring Benj. Ang mga kasundaluhan na sumalakay sa kanila kanina ay nagmula sa lahi ng mga elf.
At dahan-dahan kumilos ang dalawa. At maya-maya ang dalawa ay umatake ng palihim sa 20 kasundaluhan ng lahing elf. Gamit ang kanilang lakas at bilis. Bilang isang lahing barbarian, mabilis kumilos ang mga ito sa kalupaan. At sa ilang segundo lang, tinapos nila ang mga buhay nito sa pagpihit ng mga ulo nito. At si General Henry ay nagtataka sa pagkawala ng 20 kasundaluhan niya. At si General Henry ay nagsabi, "Bilisan niyo, gisingin niyo na ang lahat." At sila General Bryan at General Kai ay mabilis na kumilos, at inatake ang ibang mga kasundaluhan ng lahing elf. At sila General Kai at General Bryan ay nakikipaglaban sa mga kasundaluhan ng lahing elf. Sa isang iglap, napakadaming kasundaluhan ang nawalan ng buhay sa ginawang pag-atake nila General Bryan at General Kai. Ang tinataglay na lakas nila General Kai at General Bryan ay sobrang nakakatakot, at ang kahusayan ng dalawang general na ito sa pakikipaglaban ay sobrang pambihira. Ang mga kasundaluhan ng lahing elf ang nawalan ng buhay. At sa oras na ito, nagpasya na sila General Bryan at General Kai na magpakita na. Laking gulat ni General Henry sa kanyang nakikita. 2 figure lamang ang nakikipaglaban sa kanyang mga kasundaluhan. Ngunit ito ay pumaslang sa napakadaming kasundaluhan niya. Gulat na gulat si General Henry sa tinataglay na sobrang lakas na spiritual ng 2 figure na kanyang nakikita na pumatay sa kanya mga kasundaluhan. Nakikita ni General Henry na ang dalawa na ito ay nasa middle age lamang. At si General Henry ay napabulong sa kanyang sarili. Napakabata pa ng mga ito para magtaglay ng ganito lakas na spiritual. Ang kanilang kahusayan ay nakakamangha din. Sa ilang galaw, ilang mga kasundaluhan ko ang kanilang napaslang. At si General Kai ay nagsalita, "Alam namin na hindi pa talaga napaslang ang iba nyo mga kasamahan. Ang mga ito ay nanatiling walang malay. Sa tingin nyo ba makakaalis kayo sa aming nasasakupan? Hindi namin hahayaan na makaalis kayo ng buhay sa lugar na ito. At kung hindi ako nagkakamali, kayo ay nagmula sa lahi ng mga elf." Tinuro ni General Kai si General Henry. "Ikaw," sabi ni General Kai kay General Henry, "sa iyong kasuotan kung tama ang iniisip ko. Ikaw ang namumuno sa mga kasundaluhan na lihim na umatake sa aming hari. Na si Haring Benj. Alam nyo ba ang ginawa nyo ay walang katumbas na kabayaran?" At si General Kai ay hinimok niya ang kanyang spiritual na lakas. At unti-unti itong naglalabas ng malakas na spiritual sa kanyang katawan. At dahan-dahan ang mga kamao nito ay nagiging apoy. At ang lakas ni General Kai ay labis na nararamdaman ng mga kasundaluhan ng lahing elf na may mga malay na. At ganun din si General Henry. At maya-maya si General Bryan ay ganun din. Dahan-dahan din itong hinimok ang kanyang spiritual na lakas. Ang 2 paa nito ay sobrang nag-aapoy. Ang 2 tinataglay na kasanayan ng 2 general na ito na nagmula sa lahing barbarian ay sobrang pambihira at natatangi sa lahat ng lahing barbarian. Kung ang tatamaan ng suntok ni General Kai at ng sipa ni General Bryan ay talagang magiging abo agad. At sila Dax, Chester at Pinunong Benj ay naramdaman ang spiritual na lakas nila General Kai at General Bryan. At si Pinunong Benj ay nagsabi kila Dax at Chester, "Mga kapatid, ang 2 spiritual na lakas na ating nararamdaman ngayon ay kila General Kai at General Bryan. Baka kailangan na nila ang tulong natin," sabi ni Pinunong Benj. At nang marinig ito nila Dax at Chester, sila ay tumugon. At si Chester ay nagsalita at sinabi, "Magmadali tayo. Masyado pang bata ang 2 general ng iyong lahi, Brother Benj. Baka nasa panganib sila General Kai at General Bryan." Ang hindi alam nila Dax at Chester, sa mga oras na ito, ang napakadaming bilang ng mga kasundaluhan ng lahing elf na kasakasama ngayon ni General Henry, na may mga malay na, ay pinagpapaslang na nila General Kai at General Bryan. At samantala, nakikita ng mga kasundaluhan ang mga apoy at paa nila General Kai at General Bryan, na sobrang nag-aapoy, at nararamdaman nila ang nakakatakot na spiritual na lakas ng 2 ito. Kaya nagpasya ang mga kasundaluhan ng lahing elf na natitiling buhay na tumungo sa harapan ni General Henry. Ang mga kasundaluhan ng lahing elf ay tumungo sa harapan ni General Henry upang ito ay bigyan ng proteksyon sa magiging pag-atake nila General Kai at General Bryan. At ang isang kasundaluhan ay nagsalita, "General Henry, tumakas ka na. Haharanggan namin ang pag-atake ng 2 ito."
Kailangan mo makatakas sa lugar na ito at makabalik sa ating kaharian. Upang sabihin kay Master Ken ang mga nangyari sa lugar na ito. Kailangan ay may mabuhay sa atin. At ikaw ang dapat mabuhay, General Henry. Sabi ng isang sundalo ng lahing elf. Nang marinig ito ni General Henry, siya ay nagsalita at sinabi, "Hindi ko maaari kayong iwan. Kung mamatay kayo, ay dapat ay mamatay din ako. Lalaban tayo hanggang kamatayan." Sigaw ni General Henry, nang marinig ito ng mga kasundaluhan na nasa harapan ni General Henry. Ang isang sundalo ay nagsalita, "General Henry, kung lahat tayo ay mamatay sa lugar na ito, walang makakaalam kung ano ang nangyari sa atin. At baka tayo ay hanapin din nila Master Ken. Kailangan malaman nila Master Ken ang tunay na nangyari sa ating sa lugar na ito. Kung kami man ay mapapaslang sa lugar na ito, sa iyong pagbabalik sa ating kaharian, mapaghihiganti nyo kami sa lahing barbarian. Kaya umalis ka na, General Henry." Sigaw ng isang sundalo ng lahing elf. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!